Mga kakakwento, isang gabi na naman ang ating pagsasaluhan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa isang sulat na ipinadala ng isa nating tagapakinig. Isang kwento ng totoong buhay na nagpapatunay na kung minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon at sa pinakamapanganib na paraan. Upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan, tago natin siya sa pangalang Maribel. Hango sa sulat na kanyang ipinadala, dadalhin tayo ni Maribel sa isang mundong puno ng tukso, init ng pagmamahal, at ang matamis ngunit mapanganib na lasa ng nakaw na pag-ibig. Kaya naman, ihanda ang inyong mga sarili, humilig ng komportable at pakinggan natin ang kwento ni Maribel. Magandang gabi sa iyo, pati na sa lahat ng nakikinig. Ako si Maribel, 22 taong gulang, Tubong Tondo, Manila. Kung hitsura ang pag-uusapan, hindi naman sa pagmamayabang. Marami ang nagsasabing biniyaan ako ng ganda. Maputi, chinita, at may mahabang buhok na madalas nilang lingunin kapag naglalakad ako sa kalye. Pero sa likod ng mga tinging iyon, may bitbit akong nakaraan. Sa murang edad ko, hiwalay na ako sa asawa. Sa kasalukuyan, may kinakasama akong nagngangalang Robin. Mabait si Robin. Responsable, tahimik, at ibinibigay naman ang lahat ng kaya niya para sa akin. Walang problema sa kanya. Pero alam mo yung pakiramdam na parang naging masyadong patag ang buhay? Routine na lang araw-araw. Trabaho, uwi, kain, tulog. Nawala yung kilig. Yung alab na hinahanap-hanap ng isang tulad kong may dugo pang tundo. Palaban at naghahanap ng buhay. Isang maulan na gabi, galing ako sa trabaho. Hirap na hirap akong sumakay, kaya nag-book ako ng Grab ride. Doon ko nakilala si Romel. Si Romel ang rider na dumating. Matangkad, moreno, at kapansin-pansin ang bango niya kahit galing sa biyahe. Pagkaabot niya sa akin ng helmet, ngumiti siya ng napakatamis. Ma'am Maribel, ang ganda naman ng pasahero ko ngayon. Nakakawala ng pagod. Bungad niya sa akin. Medyo pabiro, pero may lalim ang boses. Natawa ako ng bahagya. Salamat kuya. Bulero ka rin pala, no? Hindi ako bulero, ma'am. Nagsasabi lang ng totoo. Ang puti niyo po pala sa personal. Sabi pa niya habang umaandar ang motor. Dahil malamig ang hangin at umuulan, medyo malapit ang upo ko sa kanya. Ramdam ko ang tibay ng likod niya habang nagmamaneho. Sa buong biyahe, hindi siya nauubusan ng kwento. Ang lambing ng boses niya, yung tipong bawat salita, parang may kasamang haplos sa tinga. Tinanong niya ang buhay ko, at hindi ko alam kung bakit naging komportable akong magkwento sa kanya tungkol sa mga simpleng bagay. Hanggang sa napag-usapan ang pagiging hiwalay ko. Sayang naman ang isang tulad mo, Maribel. Kung ako ang biniyaan ng isang babaeng ganyan kaganda, hinding-hindi ko pababayaan. Araw-araw kong ipapadama sa'yo kung gaano kakahalaga. Seryosong sabi ni Romel nang huminto kami sa isang traffic light. Tinitigan ko siya sa side mirror. Seryoso ang mga mata niya. Biglang may sumikdo sa puso ko. Isang pamilyar na kaba na matagal ko nang hindi nararamdaman kay Robin. Nang makarating kami sa may tapat ng subdivision namin, bago ko ibalik ang helmet, hiningi niya ang personal na numero ko. Maribel, baka naman pwedeng sa susunod, sa akin ka na direkta mag-book. Para masiguro kung ligtas ka sa biyahe. At para makausap pa kita. Bulong niya habang nakatitig sa aking mga mata. Hindi ako nakahindi. Ibinigay ko ang numero ko. Pag uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Romy na natutulog na sa sofa dahil sa pagod sa trabaho. Hinalikan ko siya sa noo. Pero ang isip ko, nandoon pa rin sa bango at sa mga banayad na salita ng rider na si Romel.
Doon nagsimula ang lahat. Halos araw-araw. Siya na ang sinusundo ko. Ang simpleng sakay sa motor. Unti-unting naging mahahabang kwentuhan sa mga tabi-tabing coffee shop pagkatapos ng biyahe. Ang mga magagandang salita ni Romel ay naging parang musika na pilit kong hinahanap-hanap araw-araw. Nahuhulog na ako at alam kong mapanganib. Hindi nagtagal, ang mga kwentuhan at text ay nauwi sa isang lihim na kasunduan. Isang hapon, imbis na ihatid ako sa bahay, dinala ko ni Romel sa isang pribadong kwarto sa isang tahimik na hotel. Pareho naming alam kung saan ito patungo at walang sino man sa amin ang gustong umatras. Pagkasara ng pinto, binalot kami ng matinding katahimikan na puno ng tensyon. Humarap ako sa kanya. Medyo nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak sa bag ko. Lumapit si Romel, dahan-dahan, na parang ayaw akong mabigla. "Maribel, sigurado ka ba rito? Ayokong makaramdam ka ng takot," bulong niya, habang hinahawi ang mahaba kong buhok papunta sa aking balikat. "Romel, matagal ko na itong iniisip. Natatakot ako sa pwedeng mangyari, pero mas natatakot akong hindi ka makasama ng ganito," sagot ko, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang matamis at mariing halik ang naging tugon niya. Doon ay nawala ang lahat ng aking alinlangan. Ang kanyang mga labi ay mainit, mapusok, ngunit may kasamang pag-iinat. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking baywang, inilalapit ang aking katawan sa kanya. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na sumasabay sa akin. Marahan niyang hinubad ang aking panlabas na kasuotan, na tila ba nag-aalis ng tabing sa isang mamahaling regalo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, ang aking maputing balat ay nagningning. Kitang-kita ko ang paghanga sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng bawat kurba ng aking katawan. "Napakaganda mo, Maribel. Para kang isang panaginip," bulong niya, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maglakbay sa aking mga balikat, pababa sa aking likod. Nag-iiwan ng init sa bawat haplos. Ipinikit ko ang aking mga mata nang maramdaman ko ang kanyang mga labi sa aking liig, pababa sa aking clavicle. Bawat dampi ay nagdudulot ng kakaibang panginginig sa aking buong katawan. Itinaas ko ang aking mga kamay at isinabit sa kanyang liig. Mas hinihila siya palabas sa realidad at papasok sa aming sariling mundo. Dinala niya ako sa malambot na kama. Doon, ang aming mga katawan ay tila naging isa sa ilalim ng kumot. Ang bawat galaw ni Romel ay puno ng simbuyo ng damdamin, marubdob, ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga haplos ay tila nagpaliyab sa natutulog kong pagnanasa sa loob ng mahabang panahon. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking mukha habang kami ay magkakayakap, sumasabay sa ritmo ng aming sabik na mga puso. "Romel, ang tanging na ibulong ko na lang sa gitna ng matinding emosyon at sarap na dulot ng bawat sandali. "Salamat, Maribel. Akin ka ngayon. Sa sandaling ito, akin ka lang," sagot niya habang mas lalo niyang pinasidhi ang bawat yakap at haplos hanggang sa marating namin ang rurok ng isang hindi malilimutang gabi ng pagsasama. Nakahiga kami pagkatapos, magkayakap habang unti-unting kumakalma ang aming mga hininga. Hinahaplos niya ang aking buhik habang ako naman ay nakasandal sa kanyang dibdib. Masarap ang pakiramdam. Sobrang sarap ng nakaw na pag-ibig. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman ko muli na ako ay buhay, na ako ay isang babaeng ninanais at pinahahalagahan. Ngunit sa paglipas ng mga oras, kasabay ng paglamig ng gabi, ay ang unti-unting pumasok ng realidad. Nang mag-uumpisa ng magliwanag ang langit, doon na pumasok ang bigat sa aking dibdib. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama at nagbibihis, pinapanood ko si Romel na natutulog pa rin. Ang bango niya ay nakakabit pa rin sa aking balat, pero ang isip ko ay bumalik na sa bahay kung saan naghihintay si Robin. Umuwi ako bago pa magising ang mundo. Pagpasok ko sa pintuan, nakita ko si Robin na nagtimpla na ng kape. Ngumiti siya sa akin. Ang mukha niya ay halatang nag-aalala, pero walang galit. "Oh, gabi ka na naman yata nakauwi kagabi? Tsaka maaga kang umalis?"
Sobrang busy ba sa opisina, mahal? Mag-iingat ka palagi ha. Kumain ka na rito. Ang sabi ni Robin sa akin, puno ng lambing at pag-aalaga. Parang sinaksak ang puso ko sa tindi ng konsensya. Si Robin, walang ibang ginawa kundi magtiwala at magpakabait. Samantalang ako, galing sa piling ng ibang lalaki. Ilang beses pa itong naulit kasama si Romel. Masarap ang bawat pagkikita namin. Puno ng excitement, puno ng sensualidad, at palaging may pananabig dahil alam naming bawal. Ang bawat sulyap, ang bawat nakaw na yakap sa likod ng motor, at ang mga hapon sa loob ng silid ay naging bisyo ko na. Hinahanap-hanap ng katawan at puso ko ang alab na ibinibigay ni Romel. Pero hanggang kailan? Iyan ang tanong na nagpapagising sa akin sa madaling araw. Ngayon, nakatayo ako sa sangandaan ng aking buhay. Sa isang banda, narito si Robin, ang aking tahimik, ligtas, at mabait na kanlungan. Hindi niya ako sinasaktan, pero hindi niya rin kayang ibigay ang excitement at pasyon na hinahanap ng aking pagkababae. Sa kabilang banda naman, narito si Romel, ang rider na nagpatibok muli ng puso ko, ang lalaking nagparamdam sa akin ng matinding init at ligaya. Ngunit alam kong isang nakaw na pag-ibig lang ang kaya niyang ibigay dahil may sarili rin siyang buhay. Gusto ko nang matapos ang pagiging dalawa ng mukha ko. Nahihirapan ang kalooban ko tuwing titingnan ko si Robin, pero natatakot naman akong talikuran ang sayang nararamdaman ko sa piling ni Romel. Kaya naman, sa iyo na nagbabasa ng aking sulat at sa lahat ng mga nakikinig na yun, hihingi sana ako ng payo. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang panindigan ang katahimikan at seguridad kay Robin kahit pakiramdam ko ay unti-unti nang namamatay ang apoy sa puso ko? O dapat ko bang sundin itong mapusok na nararamdaman ko kay Romel kahit alam kong sa huli, marami ang masasaktan? Sana ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat at hihintayin ko ang inyong mga komento. Isang napakatapang at napakatotoong kwento mula kay Maribel. Ang nakaw na pag-ibig nga naman, matamis sa simula, ngunit may kaakibat na bigat sa dulo kapag ang realidad na ang kumatok sa ating pinto. Mga kakwento, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyon ni Maribel? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo ba ang mapayapang buhay kasama ang isang mabait na kapareha? O susundin ninyo ang tibok ng puso at init ng pagnanasa sa piling ng isang taong nagparamdam sa inyo na kayo ay buhay? Iwanan ang inyong mga payo at saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para sa marami pa nating mga kapapanabik na kwento ng totoong buhay. Hanggang sa muling gabi ng pagkukwentuhan, ako ang inyong katropa, nag-iiwan sa inyo ng paalala. Ang pag-ibig ay masarap, ngunit mas matamis kung ito ay malaya. Magandang gabi sa inyong lahat.